Sa puntong ito, makausap natin ang presidente ng Philippine Society for Public Administration, si Dean Ederson Tapia. Magandang gabi po, Dean Tapia, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jack, at sa mga tagapakinig natin. Thank you for inviting me again. Yes, Dean Tapia, ito na po, yung iniintay natin na halos 1 year mula, di ba, nung unang impeachment case dapat kay VP Sara. Ito na nga, sa Lunes na yung sinasabi na pagsisimula ng impeachment trial. Ano po yung expectations nyo? Tingin nyo po ba ay tuloy na ito? Well, I hope tuloy na kasi yan ang talagang inaantabayanan ng taong bayan, no, Jack? Whether you are in favor of conviction or as a matter of fact, acquittal, a great number of our kababayans ang talagang hinihintay ay masimulan na yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. And also, to be fair to her, kasi narinig na natin yung pahapyaw dun sa mga akusasyon laban sa kanya, subalit hindi pa natin nariringgan nung bibigyan ng pagkakataon si Vice President Sara to defend herself. So, it's very important that the impeachment case really start and follow the calendar na itinakda ng Senado. Oo, and Dean Tapia, ito nga may mga parang caravan na nga na ini-inform yung mga kabataan natin about doon sa mangyayaring impeachment impeachment trial laban kay VP Sara. At ano tingin nyo yung dapat natin bantayan mula ngayon hanggang sa pagsisimula ng trial bilang mamamayan? Well, ang lagi ko sinasabi, Jack, huwag tayong magpadala dun sa mga fake news, huwag tayong magpadala dun sa mga nakikita natin sa social media nang hindi natin inaanalisa at pinag-aaralan kung ano yung mga nababasa natin. Bilang isang responsableng mamamayan, ang tingin ko ang dapat nating gawin ay maghanda tayo at makinig at basahin at i-weigh o timbangin natin yung ebidensya. Kasi sa punot dulo naman ito, ebidensya lang naman talaga ang dapat na maging pamantayan kung convicted ba or acquitted si Vice President Sara, no? Naintindihan natin that the impeachment is also political in one sense, pero sa dulo ng pag-uusap na ito ay kung ano ang itinuturo ng ebidensya. At sa tingin ko, yun ang dapat maging basihan ng kung ano man ang magiging desisyon ng mga senator judges. Siguro tama ka doon. Dapat for sure, sigurado sa pagsisimula ng impeachment trial, lalong kakalat ang fake news o yung mga propaganda at iba-ibang narrative. Tama po ba? Paano natin sasalain ho yan sa social media? Well, alam mo, sigundahan ko lang yung sinabi mo, Jack, no? Ngayon pa nga lang, wala pa tayo doon sa trial proper. May mga naririnig na tayo ng mga fake news na kesyo merong kinain ng buhay, na sa pre-trial stage na hindi ko maintindihan kung paano mangyayari yon dahil sa pre-trial stage, wala naman masyadong fireworks dyan, no? Pag-uusapan lang yung paglalatag ng mga ebidensya, scheduling, at saka yung mga kung ano yung mga pagkakasunduan ng dalawang partido, no? So yun agad, fake news agad. Doon sa tanong na kung paano natin maiiwasan ito, ang unang-una dyan, sa tingin ko, ang lagi kong binabanggit ay dapat nakikinig tayo doon sa mga source ng information natin na merong kredibilidad. Napakadelikado kasi ng social media kasi walang guardrails yan, walang vetting process. Kung ano yung sabihin ng mga nasa social media, nagiging akala nung iba totoo na to, pero kung titignan mo, kung pag-aaralan mo ng husto, marami pala doon fake news. So kailangan makinig doon sa mga legitimate sources of news and information, kamukha nung mga mainstream media natin na matagal na at merong mga embedded na mga sistema para malaman kung ano talaga yung peke at kung ano yung totoong balita. Okay, huling tanong na lang po, Dean Tapia, no? Sa isang survey, marami yung nagsasabi na naniniwala silang hindi magiging base sa ebidensya, magiging hatol ng mga senator judges kasi nga may mga nagbigay na ng pahayag na sumusuporta sila kay dating Pangulong Duterte. Paano kayo mababago yung panahon? Kumbaga, nakalagay doon parang 4 out of 5 naniniwalang maging political talaga yung magiging basihan ng kanilang magiging hatol. Ano po reaction nyo dito? Well, I hope not, no? Kasi hindi talaga dapat magiging ganon yung takbo ng impeachment natin. But I have news for you, Jack, at saka dun sa mga tagapakinig natin. I am aware of a more recent survey na nagsasabing a great majority of our countrymen feel and believe that the impeachment should be decided based on evidence, no? So kung mapapansin natin, meron tayong nakikitang pagbabago ng pagtingin, no? Base dun sa na survey na binanggit mo at saka dun sa mga mas latest Mas na recent, lumalabas yeah. na survey, mas recent, nakikita natin na
nagbabago ang paningin ng mga kababayan natin base na rin dun sa kung ano yung naririnig nila. At aasahan natin, and I'm very confident that once the evidence is laid out to the public, and this is why I am always in favor of including the public in the discourse. Hindi pwedeng hindi kasali, hindi pwede yung mga executive session na yan. Dapat kasali lagi yung taong bayan. Sila ang magdidesisyon eventually kung ano ba talaga yung credibility nitong impeachment process na to. At yun ang magiging pamantayan ng mga senador kung tama ba yung magiging desisyon nila. Kasi kung papabor ka doon sa kung ano yung itinatakbo ng ebidensya, makikita ng taong bayan yan. Pero if your decision is going to be ruled purely by partisan reasons na taliwas doon sa tinatakdan ng ebidensya, sisingilin at sisingilin ka ng taong bayan. Yun ang paniwala ko, Jack. Okay, nako, maraming salamat po Dean Tapia sa mga insights mo. And tulad mo, sabay-sabay tayo nga tututok dito sa impeachment trial ng ating Vice Presidente. Maraming salamat, sir, at mabuhay po kayo. Salamat, Jack. Thank you very much.